Dear Miss Callie, ako si Belle, 32 taong gulang, isang byuda. Maaga akong nabalo, 3 taon na rin ang nakakalipas mula nang mawala ang asawa ko dahil sa isang aksidente. Simula noon, mag-isa akong namuhay. Nagtayo ako ng isang maliit na sari-sari store upang may maipang suporta sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Hindi kami pinalad na mabiyayaan ng kahit na isang supling. Kaya ang naging buhay ko ay umiikot lang sa aking tindahan. Gigising sa umaga, magbubukas ng tindahan, at pagka-uwi sa bahay ay muling babalutin ng kalungkutan ng aking sarili. Pero hindi ko inakalang darating sa buhay ko ang isang sitwasyong hindi ko inaasahan. Isang relasyon na pinagbabawal sa isang lalaking may asawa at anak na. Siya si Ramil, 40 taong gulang. Siya ang matalik na kaibigan ng aking asawa na madalas bumibili sa tindahan ko. Isang hapon, huminto ang kotse ni Ramil sa harap ng tindahan. Bumaba ito, nakasuot ng puting polo na bahagyang nakabukas ang botones sa taas. Malakas ang dating, malinis at mabango kong tingnan. Bel, paload nga ng 500, tsaka dagdagan mo na rin ng 2 bote ng malamig na tubig. Bungad niya dito sa bayo ko. Open lang kasi ang tindahan ko. May isa akong lamesa sa bandang loob, kaya diretso agad sa akin ang mga bumibili. Ngumiti ako habang kinukuha ang pera na binabayad nito. Pagbalik ko, napansin kong nakatitig siya sa akin. Yung titig na parang nangungusap. Hindi ka ba napapagod sa halos araw-araw mong buhay? Tanong nito sa akin. Napatawa ako ng mahina. Wala naman akong ibang aasahan, Ramil, kundi sarili ko. Mas okay na rin naman tong ganito kaysa umupo lang at ilugmok yung sarili ko sa lungkot. Tumanguto at bahagyang lumapit. Pero Bella, minsan kailangan mo rin magpahinga o kaya magkaroon ng kasama. Parang may kakaibang concern ang boses nito. Kinabahan ako pero sabay ding nag-init ang mga pisngi ko. Sanay na ako na walang kasama, Ramil. Mula nung mawala ang kumpare mo, kaya okay lang sa akin. Sagot ko dito. Ikaw din. Tila may lambing na sabi nito. Sabay talikod at saka pumasok na sa sasakyan nito. Simula noon, mas napapadalas na siyang dumadaan at bumibili sa tindahan. Minsan nga, kahit wala siyang bibiliin, tatambay ito at makikipagkwentuhan. Bel, naalala mo ba yung panahong bata pa tayo sa baryo? Lagi kang nakatali ng 3 ponytail. Untag nito sa kanya. Uy, huwag mo nang ikwento yon. Ang baduy ko kaya noon. Natatawang sabi ko. Sa totoo lang, maganda ka na noon pa. Ngayon, mas lalo kang... Napatingin ako sa kanya at napangiti. May asawa at anak na siya. Alam kong mali ang kilig na nararamdaman ko. Pero paano mo pipigilan ang isang damdamin na kusa na lang sumisibol? Nambola ka pa. Kunwaring nagsusungit na sagot niya rito. Hindi, Belle. Totoo yung sinasabi ko. O siya't alis na ako at makauwi na. Sabay tayo at talikod niya. Sumapit ang gabi. Nagulat ako nung bumalik siya sa tindahan. Pagkatapos ng hapong, bumili ito at makipagkwentuhan. Belle, wala ka bang kasabay kumain ngayon? May dala akong pagkain galing sa restaurant eh. Tara, sabay na tayo. Tila atat na sabi nito. Nag-aalangan siya. Baka hindi magandang tingnan, Ramil. Baka magtaka pero umupo na agad to at nilabas ang pagkain sa lamesang naroroon. Huwag ka nang mahiya, Belle. Magkaibigan lang naman tayo, di ba? Hindi na niya ito napigil dahil mabilis nitong naihanda ang pagkain sa mesa.
Pero habang sabay kaming kumakain, hindi ko maiwasang titigan si Ramil. Matangos ang ilong nito. May makapal na kilay at may labing tila nag-aanyaya lagi ng matamis na halik. Nakikita ko sa mga mata niya ang init ng pagnanasa na may kalakip na pag-aalala. At ramdam ko rin sa puso ko na may bahagi nito ang makagustuhang umibig muli. Kinabukasan na bumili ito ay hindi na ako nakatiis. Kinausap ko siya ng seryoso. Ramil, mali itong ginagawa natin. May asawa ka. Ayokong maging dahilan ng gulo. May kaba sa dibdib na sabi ko rito. Tumitig sa kanya si Ramil. Sabay sabing, Bel, hindi ko naman itatanggi na pamilyado ako, alam mo yan. Pero hindi mo alam kung gaano kalamig at katahimik ang bahay namin ngayon. Matagal na kaming parang magkasama lang ng asawa ko. Kundi na nga lang dahil sa mga anak namin, baka pati pag-uusap ay hindi na namin ginagawa. Mahabang pahayag ni Ramil. Napahinga ako ng malalim. Ako, biyuda na ako, Ramil. Kaya ko pang tiisin ang lungkot. Pero paano pag napansin at nalaman ng iba? Masisira ka. Mahabang paliwanag ko habang nangingilid na ang luha. Hinawakan nito ang kamay ko. Ayokong magsinungaling sa iyo, Bel. Hindi ko kayang hindi ka makita. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Napalunok ako. Parang may mabigat na dumagan sa dibdib ko. Pero kasabay nun, may kakaibang saya rin akong naramdaman. Kinagabihan, nagpaalam siyang ihahatid ako pauwi mula sa tindahan. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, tumigil siya at biglang humarap sa akin. Bel, tila hirap na sambit nito. Bakit, Ramil? Mahinang tanong niya. Ang hirap pigilan eh. At bago pa ako makapagtanong kung alin ang mahirap, bigla niya akong hinalikan. Unay marahan, parang nagtatanong kung papayagan ko. Pero hindi ako tumanggi, Miss Callie. Hinayaan kong magtagal ang mga labi niya sa labi ko at sa unang pagkakataon, matapos mawala ang aking asawa, ngayon ko nalang muli naramdaman ang mahalikan muli sa labi. Muli kong naramdaman ang pagiging isang babae. Napapikit ako nang igalaw ni Ramil ang kanyang labi sa akin, na tila nanunudyo. Pero parehas kaming biglang napatigil at naghiwalay nang maikumalos ko sa isang tabi. Tara na nga, kung ano-ano kasing ginagawa mo eh. Kunwaring galit na sabi ko dito. Pero ang totoo, napapangiti ako ng lihim. Pagkatapos ng halik na iyon, halos gabi-gabi na kaming nagkikita. Minsan dinadahilan niyang may late meeting siya para lang makasama at makapiling ako. Ramil, natatakot ako. Baka malaman ng asawa mo. Bel, alam kong mali. Mali sa mata ng tao. Mali sa mata ng Diyos. Pero, para sa akin ikaw ang tama. Ikaw ang kulang sa buhay ko at ikaw yung hinahanap ng puso ko. Malambing na sabi nito habang hinahaplos ang pisngi ko. Napapikit ako at halos mapaluha na. Hindi ko alam kung kakayanin kong maging kabit, Ramil. Hindi ka isang kabit. Ikaw yung babaeng bumuhay muli sa isang parte ng puso kong matagal nang patay. Sa bawat salitang yun, lalo akong nahuhulog. Pinipigilan ko pero tuwing nakikita ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin, parang natutunaw ang lahat ng depensang meron ako. Idagdag pa ang mga salita nitong tumatagos sa puso ko. Mag-aalas 7 ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Dahil yun sa balita na may paparating na bagyo. Nagpasya si Ramil na ako'y ihatid dahil baka kung mapano pa raw ako. Nang makarating sa bahay ay nagtimpla muna ako ng kape. Naupo kami na magkatabi sa sofa. Malamig ang paligid, kaya masarap ang kape kapag ganito ang panahon.
Payakap nga. Paanis na bigkas ni Ramil. Napatingin ako rito. Ramil. Tila hirap na sambit ko. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang maigpit niya akong niyakap. Ramdam ko yung tibok ng puso niya. Mabilis na tulad ng sa akin. At doon, nauwi kami sa isang halik na mapusok, malalim at mapaghanap. Ramil. Anas ko ng mahina nang maramdaman ko ang labi nitong bumaba sa gilid ng aking leeg. Hindi nagsalita si Ramil. Patuloy lamang tong humalik at agad ding bumabalik sa aking labi. Napasabunot ako sa buhok nito. Hindi ko mawari ang aking nadarama. Malamig ang paligid, pero parehas kaming darang sa apoy na kami ang may gawa. Namalayan ko na lamang na ako'y naihiga na ni Ramil sa sofa dahil naramdaman ko na ang kabigatan nito. Bella, tila hirap na sambit ni Ramil. Hindi ko na kayang itigil to. Hindi ko na pinatapos pa ang sinasabi nito. Kinabig ko ang batok nito pababa upang magtagpo muli ang aming mga labi. Mahigpit ang kapit ng aking kamay sa matipunong braso niya at ang aming gabi puno ng init at mga salitang hindi ko na kayang isulat ng buo. Ilang minuto kaming nagpakasasa sa piling ng isa't isa. Sinulit ang bawat oras na mayroon kami. At matapos ang tagpong yun, ay hingal na hingal kami na tila ba galing kami sa ilang kilometrong pagtakbo. Namalayan ko na lang nang ako'y buhati nito papunta sa aking silid at higa sa kamang naroon. Hinalikan ako nito sa noo at tumalikod na ang ibig sabihin ay uuwi na ito sa totoong nagmamay-ari sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sa aking dibdib. Nakatulugan ko na lamang ang isiping may hangganan lahat. Pero sa naranasang kaligayahan, wala nang tama o mali. Basta ang alam ko, masaya kami. Simula nung gabing yon na magkasama kami ni Ramil sa gitna ng ulan, hindi na ako nakabalik sa dati kong mundo. Para bang binuksan niya ang isang pintuan na matagal nang nakasara sa puso ko. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming hinihila ng aming damdamin at pagnanasa para sa isa't isa. Lumipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng mensahe galing kay Ramil. Bella, may sinabi ako sa bahay na may business trip ako. Gusto kitang makasama ngayong gabi. Gusto mo ba? Nabasa ko yun habang nakaupo ako sa tindahan. Kinabahan ako noon, Miss Callie, pero matinding pananabik ang umusbong sa dibdib ko. Ilang araw na rin kaming hindi nagkikita sa kadahilan ng busy ito sa trabaho dahil may quarterly report to. At sa totoo lang, hinahanap-hanap ko na ang presensya at lambing nito. Saan? Sagot ko sa mensahe niya. May maliit na resort sa kabilang bayan, doon tayo. Parang tumigil ang oras habang binabasa ko yon. Alam kong delikado ang gagawin namin, pero bago pa ako makapag-isip ng pangalawa, nakapagpadala na ako ng mensahe. Sige. Pagdating namin sa resort, tahimik lamang ang paligid. Nakabook na pala siya ng isang cottage. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang mabangong amoy ng silid. Amoy ang kalinisan nito at ang banayad na amoy ng scented candle na nilagay nila. Para sa atin ang gabing to, Bella. Ramil, makahanap-hanapin ko to kapag nasanay ako. Sagot ko. Basta, gagawa ko ng paraan para magkaroon tayo ng ganitong pagkakataon, Bella. Malamyos ang tinig na sabi nito. Halika nga, namiss kita eh. Tawag nito sa kanya. Habang nakaupo to sa kama. Lumapit ako at hinapit ako nito sa bewang. Kaya napaupo ako sa kandungan niya. Mukhang may sabik na sabik ka. Tudyo ko kay Ramil. Ganyan kita kamis. Pahayag nito. Naramdaman ko ang mainit na palad ni Ramil na humaplos sa akin. At habang pinapatakan niya ng maliliit na halik ang gilid ng aking tenga, ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Ang bango mo talaga, Belle. Lambing pa nitong sabi. Nang magtagpo ang labi naming dalawa,
mas naging mapusok na, mas gutom at mapaghanap. Hindi na ito kagaya ng mga nakaw na halik sa tindahan o kalsada. Ito'y punong-puno na ng pagnanasa at pagnanais na maibisa ng init na nadarama namin. Ilang taon akong nabuhay mag-isa at hindi pumasok sa aking isipan na muli kong mararanasan ng ganito. Pero heto ako ngayon at muling nagising ang mga nakatagong pagnanasa sa aking katawan. Ang bawat haplos ni Ramil ang siyang bumubuhay at nagpapainit na para bang apoy sa balat ko. Muli naming binuhos ang pananabik sa isa't isa ng gabing yun. Pinunan ang ilang araw naming hindi pagkikita hanggang sa marating namin ang dapat marating at alam naming kami lang ang makakapagbigay noon sa isa't isa. Makalipas ang ilang oras, habang nakahiga ako sa dibdib niya, ay biglang may malakas na katok mula sa labas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ko. Ramil, sino yun? Nataranta kong tanong habang inaayos ko ang aking sarili. Kita ko ang pagdaan ng takot sa mukha ni Ramil nang ito'y tumayo at nagbihis. Shh, baka stop lang ng resort. Pampalubag nito sa akin. Pero lumakas ang kabog ng dibdib ko nang marinig namin ang boses ng isang babae. Ramil, alam kong nandyan ka. Tinig ng babaeng nasa labas. Parang tinamaan ako ng kidlat. Boses yon ng asawa niya. Agad akong nagmadaling magdamit habang nanginginig. Si Ramil naman parang natulala. Ramil, Diyos ko, paano niya nalaman? Pigil na boses na tanong ko. Relax, Belle. Ako nga harap sa kanya, okay? Huwag kang matakot. Pagpapatahan nito sa akin. Lumapit si Ramil sa pinto, pero hindi niya to binuksan. Bakit ka nandito? Nagpunta ako sa opisina. Wala ka roon. May nagsabi na nandito ka raw sa resort. Ano bang ginagawa mo dito? Galit na tanong ng asawa nito. Napatitig ako kay Ramil. Nanginginig ang mga kamay ko. Kung bubuksan niya ang pinto, siguradong tapos na kami. May kliyente akong kailangang kausapin dito. Hindi ako makakaalis. Sagot ni Ramil. Sa resort, sa ganitong oras. Naghihinalang tanong ng misis niya. Alam mo, hinihintay ko lang siya. Dahil galing pa tong out of the country. Paninigurado pa ni Ramil sa asawa. Tahimik akong nagdasal na huwag niyang ituloy ang pagbukas. Tumigil ang lahat. Ilang segundo lang yon pero para sa akin ay oras ang katumbas. Narinig naming bumuntong hininga ang misis niya. Bahala ka. Uuwi na ako, Ramil. Pero wag mo akong gawing tanga. Alam ko na may ginagawa kang katarentaduhan. Litanya ng misis niya sa labas ng kwarto. At saka namin narinig ang malakas na yabag nito papalayo. Pagkaalis niya, halos mapalud ako dahil sa panghihina. Umupo si Ramil sa tabi ko at iyakap niya ako. Shh, wala na siya. Huwag ka nang matakot. Sabay hawak nito sa likod ko na para bang pinapakalma ko. Pero Ramil, hanggang kailan? Hanggang kailan natin maitatago to? Umiiyak na tanong ko. Hanggang kaya natin. Hindi kita kayang bitawan. Maigpit ang yakap na sambit nito. Naramdaman ko ang panganib ng aming sitwasyon. Oo, mahal ko siya. Pero habang tumatagal, mas lumalalim at lumalaki ang sugat na pwede naming iwan sa mga taong nakapaligid, lalo na sa asawa at mga anak nito. Kinabukasan, habang naglalakad kami palabas ng resort, magkahawak ang kamay namin na para bang wala nang ibang makakakita. Bigla akong napaisip. Ito na ba talaga yung gusto ko? Tinatago, tinatakas. Maaari ding maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya. Pero bago pa man ako makapagpasya, naramdaman ko ang haplos ni Ramil sa balikat ko at ang matiim nitong pagtitig. Bella, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin nito. Pero isang bagay ang sigurado ko. Ikaw ang buhay ko ngayon. Malamyos ang tinig na sabi ni Ramil. At doon ko na-realize. Nahulog na nga ako ng tuluyan.
Hindi na to simpleng makikipagtagpo. Ito'y pag-ibig na puno ng kasalanan at panganib. Napangiti ako ng mapait. Hanggang kailan mo ako kayang itago? Tahimik kong tanong sa aking isipan. Sa gabing muntik na kaming mahuli, mas lalo kong napatunayan kung gaano kalalim ang problemang pinasok ko. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis o kung kaya ko pa bang huminto. Pero ito ang kasalanang hindi ko kayang isuko. Ilang araw na ang nakalipas mula nang maganap ang nangyari sa resort. Ilang araw na rin akong nag-iisip. Isang mabigat na desisyon ang aking napagpasyahan. Magpapakalayo-layo na ako. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang aming relasyon. Mas nangingibabaw sa akin ang imahe ng asawa at anak ni Ramil na nagsusumamo sa akin. Pagdating ng kinagabihan ay nag-ayos na ako ng ilang mga gamit. Ilang alaala ng aking yumaong asawa ang aking dadalhin. Naihabilin ko na ang aking bahay na tingnan-tingnan na lang muna ng isang kapitbahay. Habang pinapasok ko ang aking mga dadalhin sa isang bag, ay napatingin ako sa sofa. Pumasok sa aking alaala ang bawat sandali namin ni Ramil. Ang bawat aplos, ang bawat halik, at may higpit na yakap sa akin ni Ramil. Unti-unting tumulo ang mga luha sa aking mata. Impit akong napaiyak hanggang sa napayo ko. Maya-maya ay tumunog ang aking cellphone. Pangalan ni Ramil ang nakarehistro. Nagdadalawang isip man akong sagutin, ay pinagbigyan ko na ang aking sarili sa huling pagkakataon. Huling beses ko na maririnig ang tinig niya. Bel, miss na kita. Pwede ba kitang puntahan? Tila nangunguli lang sambit ni Ramil. Kagat labi akong sumagot. Pagod ako, Ramil, ngayon. Maaga ako magpapahinga. Hirap na hirap kong sambit dahil sa pagpipigil ng aking hikbi. O sige, bukas na kita pupuntahan. Dadalan kita ng bulaklak. May sorpresa pa sana ako. Halata ang saya sa tinig ni Ramil. Magpahinga ka ng maaga. Dugtong pa nito. Sige. Mahina ang tinig na sagot ko. Bago pa makasagot si Ramil, ay agad ko nang binaba ang tawag. Napaiyak ako dahil sa sakit na aking nararamdaman. Ramil, impit na tawag ko sa pangalan nito habang kuyom ang kamay na nasa dibdib ko. Kinabukasan, madilim-dilim pa ay nagtungo na ako sa terminal ng bus. Masakit para sa akin ang aking pasya. Pero para hindi masira ang pamilya ng taong minahal ko, magpaparaya ako kahit alam kong una pa lang ay wala na akong karapatan. Nung dahan-dahang umandar ang bus na sinasakyan ko, ay mahigpit kong nayakap ang aking bag. Sigurado kung hahanapin ako ni Ramil. Pupuntahan ako nito sa aking bahay. At magtataka itong lalo kapag nakita nito na iba na ang tumatao sa tindahang dati ay akin. Pero para sa kanya naman ang aking pasya. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Sa probinsya ay nagtayo ako ng maliit na karinderya, katuwang ang pinsan ko. Pilit kong binabalik ang sigla at katahimikan sa buhay ko. Mahirap sa umpisa, pero pasasaan ba at kasasanayan ko naman tong muli. Pinili kong lumayo dahil minsan ang tunay na pagmamahal ay hindi laging pinaglalaban. Kailangan ding minsang bumitaw para sa ikabubuti, kahit na matinding sakit ang katumbas nito para sa'yo. Lumipas ang 5 taon mula nang iwan ko ang bayan na iyon. Sa bagong lugar na pinuntahan ko, natutunan kong magsimula ulit. Ang maliit na karinderya na tinayo ko, katuwang ang pinsan ko ay lumaki. Naging isang kilalang kainan sa aming bayan. Unti-unti kong nahanap ang kapayapaan sa aking puso na matagal kong hinahanap. May mga pagkakataon pa rin, lalo na tuwing gabi, na biglang sumisiksik sa alaala ko ang mukha ni Ramil. Minsan, naitatanong ko sa isip ko, paano kaya kung hindi ako umalis? Paano kung pinili kong manatili kahit mali? Pero tuwing naiisip ko ang mga anak niya at ang posibilidad na magulo ang kanilang pamilya,
Nagiging matatag ako sa naging desisyon kong yun. Isang araw, habang nasa karinderya ko, may nakakwentuhan ako doong dating kakilala. At doon namin napag-usapan si Ramil. Si Ramil. Ayun, naging asinsado sa buhay. May negosyong naipatayo doon na grocery store. Madalas ko siyang nakikita kasama yung anak niya. Napangiti ako sa kwento ng babae. Kahit na tila may kumurot sa aking dibdib, masaya ako sa nalaman ko tungkol sa kanya. Buti naman at nanatili siyang buo para sa pamilya niya. At doon ko lalong naintindihan na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang ipaglaban, lalo na kung ito'y bawal sa mata ng Diyos. Sapat na sigurong naranasan ko ang mahalin muli, maramdaman to, at pagkatapos ay bitawan kapag sobra na. Hanggang dito na lang po, Miss Callie, ang kwento ng aking buhay pag-ibig. Ako si Belle, isang byuda na muling umibig, pero sa maling pagkakataon.